105. Kanino? Kay Lady. Second batch na 79 trays ang i-deliver naman natin ngayon. At deliver na yung 62. Ayan. Ayan. 11 naman ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total yun ang isa. Siyam. Yan, ito yung boss doon ako para sarado. Okay guys, magandang hapon sa lahat. Ayan, welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel guys. Ayan, so usapang RTL ulit tayo guys. So doon sa mga nagtatanong paano nga ba tayo mag-market ng itlog, no? So lagi kong sinasabi na hindi siya problema guys, no? So pagka may mga manok na kayo na nangingitlog na at nalaman ng community na ikaw ay nagtitinda ng itlog, nagpo-produce ka ng itlog, ikaw talaga ang pupuntahan ng iyong mga kapitbahay, no? So isa yan sa mga totoo, no, fact na pagka ikaw ay merong itlog na pinoproduce, ang mga kapitbahay mo ay sa iyo talaga yan bibili, kasi sigurado ako na mas makakamura sila kung ang pinoproduce mo na itlog ay yaang mas mura. Kasi syempre kung pupunta pa sila ng palengke, mamamasahe pa sila, kung sila ay bibili doon, sigurado na mas mahal yun kesa sa prices mo, no? Syempre kapag ka tayo nagpa-price, no, at sa mga community lang natin, babahin natin ng konti kesa dun sa retail prices sa palengke, para hindi lang tayo nakakabenta na mas mabilis, kundi nakakatulong pa tayo sa community, tapos kumikita pa tayo kahit paano. Hindi naman natin kailangan kumita na napakalaki, no? Mabilis na mailabas natin ang mga itlog, mas maganda para mas mapakinabangan ng mas maayos, kasi fresh na fresh pa ang itlog pagka pinalabas mo agad, pagkapulot, magagamit agad, makakain agad. So fresh na fresh pa yan. So guys, yun, isa yun sa mga tip, no? Huwag kayong matakot guys na wala kayong market. Sigurado ako na meron kayong market, no? Sigurado ako na may kukuha ng itlog. Ikalawa guys ay networking, no? Isa sa pinakamagandang paraan para may dispose ng mabilis ang inyong mga itlog is mag-network kayo. Yung mga kaibigan ninyo, baka ang negosyo ganito, yung mga kaibigan ninyo na may grocery, bagsakan nyo ng itlog, ibaba nyo ng konti sa presyo ng mga nagdi-deliver sa kanila, dahil konti lang naman yung dinideliver mo sa kanila. Sigurado ako na pagbibigyan kanila, no? Hindi naman kailangan maramihan agad. At saka sabihin mo lang na hindi ka naman nakikipagkompetensya, ikaw ay ayaw mong mangagaw ng business, ang sayo lang ay kung ano yung kulang dun sa dinadala sa kanila, yun lang ang sayo, pupunan mo lang, no? Yun isa sa mga strategy ko, na pag nag-alok ako ng itlog, ang sasabihin ng inaalokan ko ay sila ay mayroon ng supplier. Ako naman, sasabihin ko sa kanila ay ako naman po ay nandito lang at malapit ako. So dito lang ang poultry ko, dito lang ang farm ko. So kung kailangan po ninyo at kulang yung supply ninyo galing dun sa inyong mismong supplier, tawagan nyo lang po ako para nang sa ganun ay ma-delivera namin kayo, no? So sa ganon, hindi ka nakikipagkompetensya, ang gusto mo lang mapunuan lang. So
Pag eventually, pagka unreliable yung kanilang mga nagdi-deliver sa kanila, meron kang available agad-agad, ikaw ang tatawagan kasi ikaw yung malapit, no? Ikaw ang kukuhanan agad-agad. So halimbawa, tulad yung tindahan dito sa Makatok, malapit sa amin, so ang deliver niya hindi dumadating kasi ilang linggo na. So sa akin, nagbumagyo kasi hindi dumadating yung delivery, wala silang panindang itlog. Tumawag sa akin, nag-message sa akin kung pwede ako da-deliveran ng 50 na trays, o diniliberan ko ng 50 na trays. So nung lumapit ako sa kanya, sabi niya sa akin, ay naku, hindi ako pwede kasi hindi kami pwedeng lumipat kasi 20 years nang nagdi-deliver sa amin ng itlog yun, no? So ako naman, sabi ko, hindi ako nakikipagkompetensya po. Sa akin lang, kung wala kayong supply, kailangan ninyo, tawagan nyo lang ako kasi malapit lang kami, pwede ako mag-deliver straight away, no? So yun, isa yun. Tapos bukod sa networking sa mga kaibigan, syempre meron kang mga magiging regular na suki, no? Yung mga talagang kukuha sa iyo yan anytime, no? So pag nawala na sila ng itlog, sa iyo lang kukuha. Alagaan mo yung mga yan, no? So alagaan mo lang, wag mong pabayaan, no? So pag inaalagaan mo yung iyong mga regular na mga suki, yan yung mga magiging bread and butter mo. Kasi syempre pag naipunan ka ng itlog, maraming itlog na natitira, sila lang yung makakapagsalba sa iyo. Bibiliin nila yan ng 50, 60 trays katulad ng dineliver natin kanina. 62 trays yun. So nag-undas kasi, nagsara siya, naubos yung mga itlog, maraming tindahang sarado. Yung nung nagbukas siya, halos sa kanya lahat, naubos lahat yung kanyang mga stocks na itlog. So tumawag agad kahapon, buti tumawag agad siya kahapon kasi etong isang tumawag sa atin, isang kaibigan natin na dati nating kaklase ng elementary, gustong kuhanin lahat kung ilan ang available, bibigay na sa kanya. Etong regular customer natin tumawag na kahapon, buti kahapon tumawag siya, nauna siya. So pinagbigyan natin at nag-deliver tayo ng 62 trays ngayong hapon. So ganun lang naman, alagaan lang natin yung mga regular natin na suki, yung mga mismong regular customers natin. Tapos syempre meron tayong mga regular customers na nandito lang sa barangay, no? So kaya ako sabi ko noon ay alagaan natin yung mga yan kasi kaya nung nagbago kami ng policy, first come first serve na sa farm, no? Hindi na pwede yung magpapareserve ako ng 100 tray o magpapareserve ako ng 50 trays, no, mga ganyan. Hindi na pwede yung ganon. Sabi ko kung anong available, kung ilan ang available ng week na yan, di yun ang kanilang kukuhanin. Kung wala, ay di pasensyahan na lang, no? So ganon na naging policy natin dito sa poultry, para lahat naman ay makinabang, pati yung mga bumibili sa ating mga taga-barangay. Ang mga bumibili sa atin sobrang matutuwa dahil sobrang mura ng ating itlog. So imagine mo, 280 ang large sa palengke, sa atin 260 lang. So 20 pesos na titipid nila. Doon sa palengke 270 ang medium, ang benta namin 245 lang. So 25 pesos ang natitipid nila dyan. Doon sa extra small, doon sa small, ang benta namin 220 lang. Ang benta sa palengke niyan 260. So 40 pesos na natitipid nila dyan. Yung extra small 215 lang ang benta namin dyan. 255 yan sa 255, 250, 255 ang benta dyan sa palengke. So nakakamura sila ng 40. Yung piwi, ang benta dyan ay 190 ang aming per tray. Nabibenta yan sa palengke ng 7 pesos isa, 750, ganun. Pinag-8 nga yata nung ibang mga tindahan, 8 ang benta nila dyan sa piwi. So 190 lang ang benta nila. Kung 8 mo ibibenta, malaki tubo mo.
mo kung malaki ang kinikita ng mga nagre-retail. So malaki ang discount ang natitipid ng mga kabarangay namin pagka sila ay sa amin kumukuha. So kaya huwag kayong matakot guys, isa yan sa mga tip ko na pagka mga nasa 500 heads lang, 1,000 heads lang yan, hindi kayo magkakaproblema sa distribution ng inyong itlog, kasi sigurado ako merong bibili at bibili ng inyong itlog na napuproduce, no? So kasi sabi ko nga, ay daily commodities ang ng itlog, daily commodities ang itlog. So hindi talaga ikaw mawawalan ng customer pagka itlog ang iyong binibenta. Kasi lalo na kung ikaw ay may malapit lang sa kalsada, tapos maglagay ka ng lamesa dyan, tapos ilagay mo lang yung mga produce mo dyan, hindi ka mauubusan ng customers, no? So wag matakot at lagi namang ganon pagka nagninegosyo tayo guys, lalo kung mga RTL ang ating nininegosyo, yan ay given na merong konting risk, no? Pero pag masipag ka, magaling kang anong tawag dito, mag sales stock, masipag ka ng konti. Ako guys, sipag lang. Katulad nito, nandito ako sa Pilipinas, 2 buwan ako dito, hindi ako nagbabakasyon guys, walang bakasyon. Kumbaga trabaho tayo dito kasi negosyo natin to eh. Yung negosyo natin, kapag hindi natin tinutukan, nilalagaan, sinipagan, malulugi talaga tayo. So hanggat maaari, ganun tayo, yung tutok at saka konting sipag, tiyaga, no? Pag may time tayo, saka na tayo mag aliw-aliw pagka medyo maganda na ang negosyo, kumikita na, malaki na. Yun yung ating time para makapag aliw-aliw, no? Marami pa tayong time para dyan. So hanap buhay muna tayo, no? So lalong lalo na yung mga kaibigan nating OFW. So yun lang guys, maraming salamat. Kung ikaw ay nakaabot sa end ng video na to, ay maraming salamat, at i-click nyo na rin yung subscribe button guys, at saka yung notification button para palagi kayong updated, no? So yun, pasensya na kayo, may 2 araw tayo hindi nakapag-upload kasi na-busy tayo nitong mga nakaraang araw. Pero yun lang, pasensya na kayo, at sinisikap natin makapag-upload ng mga tips and tricks, ng mga ganitong mga video para lahat tayo matuto sa ginagawa natin. So yun lang guys, maraming salamat. God bless, see you all, and I love you all, no? Bye bye.